Hi everyone. So it's 4:40 a.m. and may nakita akong trade setup kay BTC and I will explain here. So if napanood mo yung bias natin sa YouTube, yung weekly bias natin nitong March 3, I hope nakasabay kayo sa movement na tong pagbagsak kasi that time nandito po si BTC and I said look for long here and yan, ginawa niya. And ngayon, dahil bearish yung bias natin, magsisell tayo dito sa area na to. Dito. So, hindi ko sinasabi na yung bias natin sa BTC every Monday is correct, pero makakakuha kayo ng trade idea. Okay? Kasi ako natapos na yung trade ko kasi doon din ako nagbe-base. So, punta tayo sa 15 minutes. Sa 15 minutes ba ako nakakita? Okay, sa 15 minutes or 30 minutes, 1 hour. Yan, 1 hour pala. Basic lang to ipapakita ko sa inyo. Galing siya sa taas, 94K, bumaba siya sa 81K. Ngayon, itong movement na to, bearish yan, and tatargeting ko tong low na to. Pero saan ako papasok? Dito ako papasok. Wait lang ah. Diyan sa OP na yan, i-consider ko siya, pero with advanced thinking na maraming nakaposition dyan, and iaangat ko yung entry point ko dito sa polarity. Okay. So, short na ako dito. Explanation time. Mostly ng trader, kukunin nila tong extreme order block. Pwede kasing extreme sa kanila to and decisional to. Pero ito kasing area na to or itong fair value gap na to or imbalance, pwedeng hindi na yan isipin na babalikan na ng trader. Kasi yung ibang trader like ako dati, wala pa naman akong alam sa imbalance. Pero sa akin to, by structural movement, hindi na yan binabalikan ng market kasi nga, nag-create siya ng polarity dito. Okay? Or dyan mangyayari yung bounce. So, yan, nag-bounce siya dyan, nakalagpas. Tapos dito muna yan bago siya umakyat. So, cancel na yan. And, yung SL ko dito lang mismo sa imbalance na to. Okay? Yung sa candle na yon. So, dyan mismo yung entry ko. And yan, 6.8 RR na yung bibigay niya sa akin. Dito lang yung target ko. Kahit bearish yung target ko, pwede ko pang targetin tong low. Ito lang yung realistic. Okay? So, again pwede ko pa targetin tong low. So, pwede mo iangat yan dito. Pwede mo rin targetin yung low. Gusto mo. Pero dahil trade ko to, ganyan yung setup. So, imagine, pagkataas ng ganyan yan, instead na tumama yan dito yan tatama. Kasi nga marami nakaposition dito sa order block. And may mga trader din na makaposition dito, pero may iwan na sila sa fair value gap or dito sa order block. So, papasukan ko to. Ito yung entry ko. 914405 advance. So, yan. I will update you here, guys. Thank you. So, ito naman yung sa Doge trade dissection. Kung paano ko siya pinull out. Mabilis ko lang to tinrade kasi during to lang time na si BTC ay nagda-dump. So, i-explain ko lang. Ito kasi downtrend na talaga siya. Clear. Okay? And sa tuwing bumabagsak si market sa mga previous low, ito, sa mga previous low, ayan, nagkakaroon ka ng idea paano siya i-trade. So, for me kasi, itong low na to, pag nabagsakan niya to, bibigyan ka niya ng maraming clue. Ito yung maraming clue ng market or confirmation kung ano ba yung gagawin niya sa next price. Okay? Unlike dito, wala kang idea kung magtutuloy ba siya sa bullish or bearish. Kasi nasa gitna siya. Pero pag nandito na siya sa low, malakas yung chances na si market is mag-dump kasi nga, the fact na na-reach na niya yung low. So kahit may mga rejection dyan, may bullish dyan, kaso pinakitaan siya ng ganito. Okay. So, etong candle na to, most likely, pang trap kasi yan eh. Ganito itsura niyan.
Okay? Lumagpas, sabihin natin, lumagpas si market, breakout, tapos susundan niya ng breakdown. Okay? Ibig sabihin, labang dito yung seller. Kasi in-invalidate niya yung first candle na lumabas. So, same thing dito. Lumabas yung green candle or yung buyer, pero in-invalidate ng red candle. Okay? Parang kinover niya. Vice versa, ganun din yan. Pag lumabas yung seller dito sa ilalim, tapos biglang sinundan ng malaking buyer na ganun, pinasok ulit sa loob. Then malakas yung chances na si buyer naman yung mag-control sa market. So, which of which lang yan. And ang tawag dyan is, wait lang, ano yung tawag dyan? Relation niya sa other candle. Okay, anong relation nito sa other candle and yung relation nito sa next candle. So, i-ano ko na rin, i-explain ko na rin yung bakit dito siya na-consider ko na bearish. Dito kasi marami nag-bullish. Nag-bullish kasi nga umakyat yung green candle. Supposed to be dapat, aantayin yan sa lower time frame kasi nga pwede mag-create ng order block dyan, then long all the way up. Pero sa area na to, makikita nyo na bagsak pa rin yung market. Yun nga, advantage kasi pag nakatingin ka sa higher time frame, makikita mo talaga yung galaw ng candle at saka yung countdown niya kung anong oras siya matatapos. Okay? So yan, binigyan ka niya ng clue. So after nung, after nung mataas na yon, then nag-create siya ng panibagong second high, doon ko nilalagay yung SL. Ayan, nandyan yung SL. Then doon na rin ako pumasok sa gitna ng polarity. Doon sa low, ayan, itong low na to. Diyan ako naghanap ng entry ko. And yun, nandun yung SL ko. Safe. Pwede naman ako ma-hit dito sa SL ko. Pwede pa siya umakyat dito. Pero kasi, ito yung basis ko eh. Itong line na to. Itong black line na to. Galing yan dito sa low na to. Okay? Monday pa yan. Monday. 3. M3. 2025. So, malakas yung chances na hindi na siya bumalik yan sa taas. Kasi nga, bearish yung market. And makikita mo dito sa reaction na pababa talaga yung structure. So, yung TP ko is nasa 1 day lang din. Realistic ito. Okay? And makikita nyo may reaction kasi dyan and possible mag-bullish na ulit si Doge ng konti and umakyat siya dyan. So, pwede ko to i-trade. Pero, let's see. Pag naupuan ko to, ita-trade ko to si Doge. So, yan. Decent target lang. 2.32 RR kasi basic lang yung entry ko. And hindi na ako nag-refine. So, ito naman yung ADA, peak ng March 2, following Trump's US crypto reserve announcement and kasabay ito ng Solana, halos 30% yung inangat. So, ang confluence ko lang dito sa 4-hour time frame is nagkaroon siya ng candle dito. Okay? And it's a sign na merong pumasok na seller. Pero may cases kasi na kahit may red dyan, nagbo-bullish pa rin yung market. Kung gusto mo makatch yung mga ganitong tumataas na market, panoorin mo sa YouTube yung How to Catch the Bullish Peak. Okay? May confirmation kasi yan sa lower time frame. So, ang ginawa ko dito ako nag-base sa low niyang candle na yan. And binaba ko siya sa lower time frame para ma-minimize yung stop loss ko. So, 15 minutes. Okay, so nandito tayo sa 15 minutes. And kung papansin mo, nilagay ko yung stop loss ko dun sa area na yon kasi possible pa kasing i-take tong liquidity na to. Pero pag nilagay ko naman dyan yung entry ko, baka naman hindi na ako ma-hit. So, dito ko na lang siya nilagay. Okay? So, ang hirap dito sa swing, 4 hours, balik tayo. Ang hirap dito sa swing, at kung malayo yung target mo, let's say yan, from dito hanggang dyan, 8 days yung ginalaw ng market. Yan, tinarget ko lang din yung ilalim. Ang mahirap dito is, nakikita mo na yung percentage ng gains mo. Okay, yung PNL, yung gains mo dyan. Tapos nagpo-pullback pa si market halos malapit sa entry price mo. Di ba nakakakaba? And yung emotion mo,
natitrigger na mag-take profit ka na dito within the pullback. Pero kasi, it's a setup na hanggang dito. At saka, malayo na yung na-reach ng setup para i-cancel mo siya dito or para i-take profit mo siya. So, itong full setup, bonus na lang yung gains and satisfied ka pa sa trade kasi nga, tinapos niya yung setup mo kahit nag-pullback pa siya dyan. Okay? So, imagine ang tagal lang inantay ko dyan. And yan lang for ADA. Maka-capture nyo yan. Pinil lang ni market yung mga gap dito. And yun, tapos na yung trade. Okay, ito yung importance ng bias. Number 1, CRT candle range theory. Pwede ka mag-long or short within this range. Yan. And pinasok ko to sa 15 minutes, then nakakita ko ng set. So, kung mapapansin mo yung ganitong movement, na-explain ko na yan dun sa 4 hours. Yan, parang ito siya. Itong movement na yan. Makikita mo to, 1, tsaka yung bumabagsak na ganito. Okay? So, explain ko sa 15 minutes. 1, yan yon. Tsaka yung bumabagsak na ganito. Okay, so saan tayo papasok dyan? Bearish yung movement, targetin natin yung low. Dito ka papasok. Pwede dyan or dito. Yan yung range. So, short. Sabihin ko, dito na ako mag-short. Ay, hindi ko na i-advance entry. Dito ko na yung SL and dito na yung TP. Ako, pag naiwan ako dito, sayang. So, yan. 78942.7. Okay, so may limit na ako dito. Hindi pa triggered kasi inaantay ko siyang bumalik pa dito. Tapos saka bababa. Okay? So, quick lang yan. And later, tapos na rin tong trade na to. Bye-bye. Okay, BTC 15 minutes. Tapos na tong trade na to. Nag-enter ulit ako ng short dito. Okay, kasi sa 4 hours, meron tayo dyang POI. Ito. Sa 4 hours, tinapik niya kasi to. And pinasukan ko lang ng short. Pero, medyo risky na to. Nag-short ako sa area na to dito. And stop loss ko dyan dito sa taas. Pero, malayo pa yung stop loss ko dito pa actually. Pero ito kasi magbubullish yung reaction na yan. So, alam ko na yung setup, hindi mag-work. Ganito yan. Hanggang dyan yan sa taas. Okay, yung pump na yan. So, kinancel ko na. Nakasave din ako ng mga 80%. So, yun, no. Ganun lang. Bukas, ano na to? Hit na tong taas. And kung hindi ko kinancel, hit na rin yung SL ko. Gagawin mo lang yun pag alam mo yung ginagawa. So, see you ulit sa next video.